Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan, mga tagapakinig. I just want to share with you, brothers and sisters, yung bagay na natuklasan ko po habang binabasa ko ang Revelation chapter 7. Yung pagtatatak na ginagawa ng anghel na nasa sikatan ng araw. Uulitin ko lang po yung pagbasa sa chapter 7 verse 1 to 3 ng Apokalipsis. Ganito po ang nakasulat, mga kababayan. Pagkatapos nito ay may nakita akong 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng daigdig. Pinipigil nila ang 4 na hangin upang huwag munang umihip sa lupa, sa dagat o sa alinmang punong kahoy. At nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa 4 na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. Alam nyo, mga kababayan, malapit na pong matapos ang pagtatatak na ito. Malapit na pong makumpleto ang 144,000 na mga tinatakan. Nagmamadali na po yung anghel sa sikatan ng araw na tapusin ang gawain ng pagtatatak. At yung 4 na anghel naman is nahihirapan na sa pagpipigil doon sa 4 na hangin. Pakinggan ninyo dito sa awit ni David, Kapitulo 7, ang talatay 8. Ang Diyos ay matuwid na hukom. Oo, ang Diyos ay may galit araw-araw. Ang sabi ni David, ang Diyos ay may galit araw-araw. Actually, hindi lang po araw-araw Oras-oras pa nga, minuminuto, segundo. Kasi ang tao, walang hinto sa paggawa ng kasalanan. Wala ring tigil sa pagsamba sa mga piping Diyos-Diyosan, sa pagluhod sa mga kahoy at sa mga bato na ginawa ng kamay ng mga tao. Habang tumatagal ng tumatagal, lalong dumadami ang kasalanan na kayang gawin ng mga tao. Yung mga kasalanang dating hindi naman ginagawa, nagagawa na ngayon yan Sa pag-unlad ng teknolohiya, sa paglago ng kaalaman, lumalago din ang kasanayan ng tao, ang kaalaman ng tao sa paggawa ng kasalanan. Kung dati, pansin ninyo, wala namang cyberbullying na kasalanan, di ba? Kung dati, wala namang online pornography. Ngayon, meron ng cyberbullying, meron ng online pornography, di ba? Kung dati walang online cheating, ngayon meron ng online cheating. Kung dati walang online addiction, ngayon meron na. Ang ibig sabihin lang nito, habang lumalago ang teknolohiya, habang lumalago ang kaalaman ng tao, pati yung kasalanan, nag-i-evolve din Dumadami din lumalago din Lumalago pati yung klase ng mga kasalanan kayang gawin ng mga tao. At dahil parami ang kasalanan ng tao, padagdag din ng pagdagdag yung bigat ng kasalanan. At pagpadagdag ng padagdag yung bigat ng kasalanan, lalo namang lumalakas yung 4 na hangin na pinipigil ng 4 na anghel. Ano ba yung 4 na hangin na pinipigil ng 4 na anghel? Yung 4 na hangin, yun po ay larawan ng galit ng Diyos na nakahandang puminsala sa lupa bago dumating si Kristo. Kaya nga ang sabi dun sa talata, huwag ninyong pinsalain ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. So yung 4 na hangin, yan po ay mga mapaminsalang hatol ng Diyos sa lupa. At pakakawalan po yan pag natapos na yung pagtatatak, pag natatakan na lahat ng mga alipin ng Diyos. At dahil nga lalong lumalago, lalong dumadami ang klase ng kasalanan ng mga tao, lalo ring bumibigat at lumalakas yung puwersa ng 4 na hangin. Kumbaga sa bagyo, mga kababayan, lumalakas yung signal niya Kasi naiipon yung hangin sa pagdaan ng mga panahon. So ganun din yung 4 na hangin, lalo siyang lumalakas dahil lalong dumadami, naiipon yung kasalanan ng mga tao. So naiipon din yung galit ng Diyos na nandoon sa hangin. Pakinggan ninyo dito sa aklat ng taga-Roma,
Kapitulo 2, ang talatay 5. Ngunit dahil sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo sa paghahayag ng poot ng Diyos sa araw ng kanyang paghatol. Ano sabi sa talata, mga kababayan? Dahil sa katigasan ng ulo mo, ayaw mong makinig. Naiipon ng naiipon, bumibigat ng bumibigat ang poot ng Diyos para sa araw ng kanyang kagalitan. So yung apat na hangin, palakas ng palakas yun. Pabigat ng pabigat. Actually, gustong-gusto na ngang sumabog Para siyang isang halimaw na gutom na. Parang isang halimaw na gusto nang pumawala at manakmal ng mga tao. Pakinggan ninyo dito sa Kapitulo 9, talatang 22 ng Roma. Ano kung ang Diyos ay inibig na ihayag ang kanyang kagalitan at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, ay nagtiis ng malaking pagpapahinuhod sa mga sisidlan ng galit na nahahanda na sa pagkasira. Nakita nyo mga kababayan, masisira na yung lalagyan ng galit ng Diyos. Kumbaga sabi nga, puno na yung salup sasabog na mapupuno na at malapit ng sumabog. Kaya yung apat na anghel, nahihirapan na rin sila sa kakapigil dun sa apat na hangin. Kasi sobrang lakas na kasi nung apat na hangin Pinalakas, pinabigat ng kasalanan ng sangkatauhan. Ano katunayan na bigat na nga yung apat na anghel kakapigil? Pakinggan ninyo ito sa aklat ni Isayas. Huwag na kayong magdala ng mga walang kabuluhang alay. Ang insenso ay karumaldumal sa akin. Ang bagong buwan, ang Sabath, at ang pagtawag ng mga kapulungan. Hindi ko na matitiis ang kasamaan at ang banal na pagpupulong. Ang aking kaluluwa ay namumuhi sa inyong mga bagong buwan at sa inyong mga takdang kapistahan. Ang mga iyan ay pasanin para sa akin. Ako'y pagod na sa pagpapasa ng mga yan. Narinig niyo mga kababayan? Sabi ng Diyos, ako'y pagod na sa pagpapasan ng mga yan. Alin yan? Yung mga kaipokrituhan ng mga tao. Sumasamba sila sa Diyos. Prayer meeting dito, prayer meeting doon, worship dito, worship doon, gathering ngayon, gathering bukas. Masipag sumamba sa Diyos. Masipag din mag-donate sa simbahan, masipag mag-abuloy. Simba lang simba, pero wala ring tigil sa paggawa ng masama. Simba ng simba, pero masama pa rin ang ugali, masama pa rin ang ginagawa. Anong sabi ng Diyos? Hindi na ako makapagtitiis ng kasamaan at ng banal na pagpupulong. Ako'y pagod na sa pagdadala ng mga yan. Aba, ang Diyos napapagod din pala, no? Pero yung pagod niya, hindi katulad ng pagod natin. At ang nagbibigay sa kanya ng kapaguran ay yung ating mga kasamaan, yung ating mga kaipokrituhan. Kung ang Diyos pagod na sa pagdadala ng kasamaan natin, sa palagay nyo, ano nararamdaman ng apat na anghel na pumipigil dun sa galit ng Diyos na naipon ng naipon? Lumakas ng lumakas dahil sa walang tigil nating pagkakasala at katigasan ng ulo. Aba kung ang Diyos napapagod, mga anghel pa. Pagod na rin yung mga yon, tama? Kaya yung anghel dun sa sikatan ng araw, binibilisan na niya yung gawain ng pagtatatak. Minamadali na rin niya yung pagtatatak At ang sabi niya dun sa apat na anghel, huwag niyo munang pakawalan, pigilin niyo pa hanggang sa matapos na lang namin yung pagtatatak sa mga noo ng alipin ng ating Diyos. At kapag minamadali na, alam niyo naman, siyempre, malapit nang matapos yun kasi minamadali na tama? Malapit nang makumpleto yung 144,000. At alam nyo ba mga kababayan kung ano nang ginagawa ng anghel na tagapagtatak? Since malapit na siyang matapos, sinasala na niya yung mga tinawag. Nililiglig na niya yung mga tinawag. Ano ibig sabihin ng nililiglig? Lahat ng tumanggap sa Diyos, lahat ng nagsabing sila'y sa Diyos, sinasala na nitong anghel na to. Kumbaga sa bistay, alam niyo yung bistay, yung ginagamit sa construction, binibistay na niya yung purong buhangin sa hindi. Pakinggan ninyo dito sa aklat ng Amos, Kapitulo 9, ang talatay 9. Sapagkat narito, ako'y mag-uutos at aking liligligin ang sangbahayan ni Israel sa gitna ng lahat ng bansa, gaya ng pagliliglig sa pamamagitan ng isang bithay, subalit hindi malalaglag sa lupa ang pinakamaliit na butil.
So may utos ang Diyos na salain yung mga anak ni Israel sa lahat ng mga bansa. Yan po ang ginagawa ngayon ng anghel sa sikatan ng araw. Pinipili niya ng mabuti kung sino yung tunay na sa Diyos at yun yung tatatakan niya. Kumbaga sa pag-aani ng palay, naani na yung mga palay, so it's time na para ihiwalay naman yung ipa dun sa laman. Ihiwalay yung mabuting palay dun sa hindi. Tapos ihiwalay yung ipa dun sa bigas. Ganon din yung ginagawa ng anghel ngayon since patapos na kasi siya eh. So pinipili niya ng mabuti kung sino yung tunay na sa Diyos at yun yung tatatakan niya. Kaya may nangyayaring pagliliglig maging sa tunay na iglesia. May nangyayaring pagsasala. Hindi porke nasa tunay na iglesia ka na, iligtas ka na. No. Liligligin pa yan, sasalain pa yan. At yung matitirang sumusunod talaga dun sa aral, yun lang ang tatatakan at maliligtas. Ang tanong, ano yung tatak? May nabasa tayo, ang tinatatakan ay may tatak ng banal na espiritu. Meron ding tayong mababasa na ang itinatatak ay yung pangalan ng Ama at pangalan ng Kordero. Pero ang tanong, paano mo mapapatunayan na tinatakan ka talaga ng banal na espiritu at ng pangalan ng Ama at ng Kordero? Tulad ba yan ng pag-aakala ng ibang pananampalataya na sabihin mo lang na tinanggap mo si Jesus at as your personal Savior? Ibig sabihin ba nun may tataka na? Ganun ba yon? Tulad ba yan ng ibang pananampalataya na porke miyembro ka ng iglesia na ang pangalan ay iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, may tataka na ng pangalan ng Ama at ng Kordero? Ganun ba yon mga kababayan? Pag ganun, napakababaw ng interpretasyon ninyo sa salita ng Diyos. Kasi kahit ang demonyo, pwede niyang sabihin niya na meron siyang tatak ng Espiritu Santo. Pwede niyang sabihin na siya is may tatak ng pangalan ng Ama at ng Kordero kasi libre naman siyang maging miyembro ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus di ba? Kahit sino, anybody can claim that they have received the seal of God. Pero ang mahirap dyan is patunayan. Papaano mo mapapatunayan na ikaw ay may tatak ng Holy Spirit at nasa iyo ang pangalan ng Panginoong Diyos? Pakinggan ninyo dito sa Deuteronomio 28:9 hanggang 10. Itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan sa Kanya, gaya ng Kanyang isinumpa sa iyo, kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos at lalakad ka sa Kanyang mga daan. At makikita ng lahat ng mga bayan sa lupa na ikaw nga ay tinatawag sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon at sila'y matatakot sa iyo. Narinig niyo mga kababayan? Ang merong tatak ng pangalan ng Diyos, yung gumaganap ng mga utos ng Diyos, yung lumalakad sa Kanyang mga daan. At kapag ginaganap mo yung mga utos ng Diyos, nasa iyo din o may tatak ka din ng Espiritu Santo. Pakinggan mo sa Roma Kapitulo 9 ang talatay 4. Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Nakita nyo? So, dyan nyo mapapatunayan na mayroong katalagang tatak ng Diyos na buhay kung gumaganap ka ng Kanyang mga utos. Kalooban ng Diyos yan tapos yan pa hindi mo susundin, tapos sasabihin mo, ligtas ka. Lakas naman ng loob nating magsabi na ligtas tayo, tapos di naman tayo marunong sumunod dun sa tagapagligtas, di ba? So, ang tanong, sino-sino at ilan yung mga natatakan nitong anghel sa sikatan ng araw? Pakinggan ninyo sa talatang 4. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan, 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Sino daw yung mga natatakan? Mga anak sa angkan ng Israel. So tama pala yung binasa natin dun sa Amos na sinasala ng Diyos ang mga anak ni Israel sa iba't ibang bansa. Ulitan natin, Amos 9:9, sapagkat narito ako'y mag-uutos at aking sasalain ang sangbahayan ni Israel sa gitna ng lahat na bansa. Gaya ng trigo na nabithay sa isang bithay, gayon may hindi malalaglag sa lupa ang pinakamaliit na butil. So ang tanong natin ganito, itong mga anak ni Israel na tinatakan sa huling araw, kasi apocalypse to So this is an event. This is a sealing event na nagaganap sa mga huling araw. Ang tanong,
papaano natin makikilala itong mga anak ni Israel na merong tatak ng Diyos? Anong karakter meron itong mga anak ni Israel na natatakan? Pakinggan ninyo sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 8, talatay 10,12. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yon. Sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso ay aking isusulat ang mga ito at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayang ko. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang talikuan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Aba, yun palang mga anak ni Israel sa panahon ng bagong tipan. Yung mga Israelita na mga lingkod ng Diyos sa panahon ng bagong tipan, nakasulat pala sa kanilang puso at sa kanilang isip yung mga kautusan ng Diyos. Ibig sabihin, yung mga Israelitang lingkod ng Diyos sa panahon ng bagong tipan, sumusunod talaga yun sa utos ng Diyos. Tama? Kaya nga nakasulat sa kanilang puso Pwede bang nasa puso mo tapos di mo sinusunod? That's illogical, mga kababayan. At hindi lang yon, kung mapapansin ninyo, ang sabi ng Diyos, nagtamo rin sila ng biyaya. Di ba? Sabi diyan, ako'y magiging mahabagin sa kanilang talikuan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. So, naging graceful ang Diyos sa mga taong ito. Sabi kasi nung iba, pag nasa grace ka, hindi mo kailangang sumunod sa utos. Kasi panapanahon yan So, tayo, nasa panahon tayo ng grace, so hindi mo kailangan ng utos. Bakit naman ito? Sumusunod sila sa utos ng Diyos and at the same time, they receive the grace of God. Nakita nyo? Yung bayan ng Diyos sa panahon ng bagong tipan, as they become part of the new covenant, they are not just receiving the grace of God, they are also obeying the commandments of God, mga kababayan. Yung mga nagtuturo na hindi kailangan ng kautusan, di mo kailangan sumunod sa utos dahil nasa panahon ng grace, ligaw na turo yan. Ligaw na turo yan, mga kababayan. So ang tanong, papaano naman ako? Papaano naman kayo? Kasi Pilipino tayo, di ba? Hindi naman tayo Israelita. Pilipino tayo. So ibig bang sabihin, hindi tayo kasama dun sa 144,000? Kasi ang sabi dun, yung mga natataka na 144,000 ay mga anak ni Israel. So since Pilipino tayo, ibig sabihin, di ba tayo kasama dun? Kahit gusto nating sumunod sa utos ng Diyos? Pakinggan ninyo dito sa aklat ng Efeso, Kapitulo 2, ang sabi ni Pablo, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel. Kailan ka hindi kabilang sa bansa ng Israel? Noon, sabi ni Pablo, ng panahong yon, dati, hindi ka kabilang sa bansa ng Israel. At mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako. Kailan ka taga-ibang lupa? Dati. Tandaan nyo, dati pa yan, na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Dati. Datapwat ngayon, kay Kristo Jesus, kayo noong unang panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Kaya, hindi na kayo mga taga-ibang lupa. Hindi ka na hentil. Maliwanag yan, hindi ka na hentil. Hindi na kayo mga taga-ibang lupa. Kaya nga, hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Alam nyo, maraming nagkakamali sa talatang to, napakasimple na nga. Ini-insist nila na sila hentil pa rin, na sila hindi pa rin kabilang sa bansa ng Israel. Liwa-liwanag na nga Dati, hindi ka taga-Israel, hindi ka kabilang sa bansa ng Israel. Pero ngayon, sabi ni Pablo, inilapit ka na, kaya hindi ka na taga-ibang bayan, kundi kasama ka na sa sangbahayan ng Diyos. Tanong, kabilang ka na ba sa bansang Israel? Aba, pag yan ba naman, hindi mo pa na-gets? Pagkapurol mo na, pastor. Siyempre, kung dati hindi ka kabilang sa bansa ng Israel, ibig sabihin, hindi ka na ganun ngayon. Tama? So, tanong, posible ba na kahit Pilipino ka, kahit Amerikano ka, kahit Inchik ka, o kahit Arabo ka, posible ba na makabilang ka doon sa sangbahayan ni Israel? Posible nga, sabi ni Pablo diba? So, posible rin na makasama ka sa 144,000, tama?
Kaya yung 144,000, hindi yan mga literal na Israelita. Iba-ibang lahi yan na tumanggap kay Kristo Jesus, sumampalataya sa kanila. At dahil tumanggap sila kay Kristo, napabilang sila sa binhi ni Abraham, sa angkan ng Israel. Pakinggan ninyo, dito sa aklat ng Roma, subalit hindi sa ang salita ng Diyos ay nabigo, sapagkat hindi lahat ng galing sa Israel ay kabilang sa Israel. Ni hindi rin dahil sila'y binhi ni Abraham ay mga anak na silang lahat, kundi kay Isaac tatawagin ang iyong binhi. Sa makatwid ay hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak ng pangako ay siyang itinuturing bilang binhi. Yung tunay na Israel ng Diyos ay hindi mga anak sa laman. Pag sinabing anak sa laman, ibig sabihin, they are natural born citizen ng Israel. Halimbawa, ako, Pilipino, natural born Filipino. Ibig sabihin, ako'y anak sa laman na Pilipino. So kung ikaw ay anak sa laman na Israelita, ibig sabihin, pinanganak ka literal sa Israel. Ang sabi ni Pablo, ang mga anak ng Diyos ay hindi mga anak sa laman. So it doesn't mean na pinanganak kang literal sa Israel, Israelita ka na. Hindi ganon sa Biblia. Ang tunay na binhi ni Abraham, ang tunay na kabilang sa Israel ay hindi mga anak sa laman, kundi anak sa pangako. Once na sumampalataya ka dun sa binhing pinangakuan, which is ang Panginoong Jesus, kabilang ka sa bansa ng Israel. Idinudugtong ka ni Kristo sa sangbahayan ng Israel sa pamamagitan ng pananampalataya mo sa Kanya. Pakinggan ninyo dito sa Galatia 3:29, kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. See? O kung binhi ka ni Abraham, kabilang ka sa bansa ng Israel. So sabi dito sa Revelation chapter 14 verse 3 to 5, at sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit sa harapan ng luklukan at sa harapan ng 4 na nilalang na buhay at ng matatanda. At sino man ay hindi maaaring matuto ng awit, kundi ang 144,000 lamang. Sa makatwid ay silang mga binili mula sa lupa. Ang mga ito'y hindi nahawa sa mga babae, sapagkat sila'y malilinis. At ang mga ito ay nagsisunod sa kordero saan man siya pumaroon. Ang mga ito ay binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. At sa kanilang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan. Sila'y mga walang dungis. Tanong, meron bang perpektong tao sa mundo, mga kababayan? Base dito sa ating binasa, meron bang mga perpektong tao sa mundo? Sabi sa Biblia, meron. Yung 144,000. Mga walang daya na nasumpungan sa kanilang bibig. Ibig sabihin, hindi sila nagsinungaling. Sila'y mga walang dungis. Wala silang mga kasalanan, sabi sa Biblia. Ngayon, may mga nagtuturo na sinasabing wala daw perpektong tao sa mundo Aaralan mo na sumunod sa utos ng Diyos, sasabihan ka pa, wag na, hindi ka rin naman perpekto, wala naman taong perpekto, ba't kayo susunod pa dyan? Ginanap na ni Kristo yan, kaya wag mo nang ganapin. Di mo kaya. Pero dito sa ating nabasa, maliwanag na yung 144,000, wala silang dungis Pag sinabing walang dungis, hindi nagkasala tong mga to, mga perpekto to. At hindi sila kailanman nagsinungaling. Walang nasumpong ang daya sa kanilang bibig. Paano kaya nila nagawa yon, mga kababayan? Alam niyo kung paano nila nagawa yon? Sumunod kasi sila kay Kristo Sinundan nila yung hakbang ni Kristo. Kaya ang sabi ng Apokalipsis, sila'y nagsisunod sa kordero. They follow the Lamb saan man siya pumaroon. Ibig sabihin, lahat ng ehemplo na iniwan ni Kristo, lahat ng halimbawa na ipinakita ni Kristo, sinundan yon ng 144,000. Sabi ni Kristo, wag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi aking ganapin. Ibig sabihin, si Kristo, sinunod niya yung kautusan ng kanyang ama, yung kalooban ng kanyang ama. At lahat yon sinundan, ginaya ng 144,000. Kaya ang sabi ng Biblia, sila'y nagsisunod sa kordero saan man siya pumaroon. Baka may magtanong, ibig mong sabihin, Brad, ever since mula pagkabata, hindi nagkamali o walang ginawang mali yung 144,000? Wala akong sinasabing ganun. Ang sabi sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 7, talatay 20,
tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ibig sabihin, kahit yung taong matuwid na gumagawa ng mabuti, nagkakasala pa rin yun. Pero yung pagkakamali nila, it's either hindi nila sinasadya or hindi nila alam. Halimbawa, dati, si San Pablo, akala niya kapag pumapatay siya ng isang Kristiyano is naglilingkod siya sa Diyos. Pero nung tawagin siya ni Kristo at maging apostol siya, nalaman niya na mali pala yung ginagawa niya. So yun, nagawa ni Pablo yun dahil hindi niya alam yung tama't mali. Meron ding isang klase ng pagkakasala na nagawa mo dahil hindi mo naman sinasadya. Diba? Napilitan ka o nabigla ka. So iyon yung mga pagkakamali na nagagawa o nakukumit ng isang taong matuwid. Pero kapag humingi ka ng tawad sa Diyos, binubura ng Diyos yung pagkakamali mo na yun na nagawa mo. Kinakalimutan niya yun eh. At pag kinalimutan ng Diyos yun, parang wala kang ginawang mali. Kaya hindi katakataka na itong 144,000, ang sabi, wala silang kasalanan. Walang mali na nakita sa kanila, walang dungis na nakita sa kanila, sila'y malilinis. Ibig sabihin, kinalimutan ng Diyos yung kanilang mga kasalanan, mga kababayan. At mismong ang Diyos ang nag-declare na sila'y malilinis. Kasi kinalimutan ng Diyos yung mga pagkakamaling nagawa nila noon. Pakinggan ninyo dito sa Roma, Kapitulo 4, ang sabi ni Pablo, mapapalad yaong ang kanilang mga pagsalangsang ay ipinatawad at ang kanilang mga kasalanan ay natakpan. Mapalad ang tao na sa kanya'y hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan. Nakita nyo? Kapag ang ginawa mong mali, hindi mo sinasadya o kaya nagawa mo dahil sa hindi mo alam yung tama't mali, hindi mo alam na masama yun, at humingi ka ng tawad sa Diyos, papatawarin ka ng Diyos, at hindi niya yun ibibilang na kasalanan mo, hindi yung counted. Nakuha nyo mga kababayan? Kaya posible pa rin na ang tao maging perpekto once na kinalimutan ng Diyos ang mga kasalanan mo. Sana naintindihan nyo yan mga kababayan. Pero kung sinasadya mo na yung pagkakasala, aba, ibang usapan na yun. Sabi nga nila, di ba? Mahirap gisingin ang taong ayaw talagang bumangon. Ganon din, mahirap talagang sundin ang utos kung ayaw mo talagang sumunod. Pero sa isang taong handang sumunod kay Kristo at may pagmamahal sa Diyos, gagawin mo kahit gaano kahirap eh. Eh yung nililigawan mo nga, pag sinabing huwag kang manigarilyo, hindi ka talaga maninigarilyo eh. Huwag kang mag-inom, hihinto ka talaga sa pag-inom. Huwag kang mambabae, huwag kang sumama sa mga gimikan. Sinusunod mo dahil mahal mo nga. Kahit nga mga bituin, handa kang sungkitin eh. Pero pag sa Diyos, kahit yung 10 na nga lang, hirap na hirap ka pa. Ibig sabihin yan, wala ka talagang pagmamahal sa Diyos. Dahil kung mahal mo talaga siya, eto sabi ng apostol na si Juan, pakinggan ninyo, sa unang Juan Kapitulo 5, talatang 3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Nakita nyo? Eh kung magkamali ka man, tuloy mo lang kapatid, huwag ka susuko. Huwag mo sabihin na, walang makakasunod yan, imposibleng makasunod yan. Hindi, tuloy mo lang. Kayang-kayang burahin ng Diyos lahat ng pagkakamaling nagawa mo. Basta makita niyang nagsusumikap ka. Kasi nararamdaman ng Diyos na mahal mo siya eh. Nagsusumikap ka dahil sa pagmamahal mo eh. Ganun lang yun kapatid. Sabi pa sa Biblia, sila'y hindi nahawa sa mga babae. Yung daw 144,000 hindi nahawa sa mga babae. Ano ibig sabihin nito? Ibig bang sabihin nito, puro sila mga binatilyo at mga matatandang binata, mga hindi nagsipag-asawa? Ganun yung paniniwala ng iba eh. Hindi daw nag-asawa, kaya sabi sa Biblia, hindi sila nahawa sa babae. So parang ang paniniwala nila, ang interpretasyon nila, yung 144,000 is mga binatilyo, mga matatandang binata. Yung iba naman, tulad ng isang napakinggan ko, sabi niya, yung the 144,000 is mga baby na mga lalaki, kaya hindi nahawa. Nakita ninyo yung baluktot na interpretasyon ng mga pastor? Para malaman mo kung sino yung babae na tinutukoy dyan, na doon hindi nahawa itong 144,000, ang tatanungin mo, Biblia. Lalo na itong Book of Revelation, kasi dyan nga nakasulat eh. So let the Book of Revelation explain itself. Tanungin natin dyan din sa Book of Apocalypse or sa Revelation kung sino yung mga babae na yon. Mga literal bang mga babae yon? Pakinggan ninyo dito sa Revelations chapter 17 verse 5.
At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, Dakilang Babilonya, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Merong binabanggit ang Apokalipsis na mga babaeng patutot. Pag sinabing patutot sa Ingles is harlots, mga masasamang babae yan. At yung mga masasamang babae na yan, merong pinakananay yan na ang pangalan ay Dakilang Babilonya, ina ng mga patutot. So hindi yan literal na mga babae. Yan po ay mga relihiyon na nakiapid sa mga hari sa lupa. Ibinenta yung kanilang puri sa mga gobyerno sa mundo, mga relihiyong madudumi, mga relihiyon na nakibahagi sa korupsyon dito sa lupa. Meron silang pinakananay na batikang prostitute, dun sila nagmana. At ang sabi ng Diyos, magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, humiwalay kayo, huwag kayong magsihipo ng mga bagay niyang marumi. Pakinggan ninyo, 18:4, magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, huwag kayong maramay sa Kanyang mga kasalanan, huwag kayong magsitanggap ng Kanyang mga salot. So, yung mga prostitutes na yan, yung mga harlots o mga masasamang babae, nasa ilalim yan ng iisang umbrella. Yung umbrella ng kanilang ina na ang pangalan ay Dakilang Babilonya. So, sabi ng Diyos, magsilabas kayo doon. Huwag kayong sasama doon sa mga babae na yon. So, yung 144,000, hindi sila sa literal na babae umiwas. Nakuha nyo? Doon sila umiwas sa mga spiritual na babae na kung tawagin ay mga patutot. At dahil hindi sila nakisama doon, kaya ang sabi ng Biblia, sila'y hindi nangahawa sa mga babae. Nakuha nyo mga kababayan? Huwag kayong magpapaniwala sa mga pastor na yan is mga matatandang binata o kaya mga babing lalaki. Napakalaking mali nun sa pag-interpret ng Biblia. So panghuli, alam nyo ba na ang 144,000 ay hindi literal na bilang? This is not a literal number. Hindi sila literal na Israelita, hindi literal yung tatak na tinanggap nila, hindi sila literal na nahawa sa mga babae. Naturalmente, hindi rin literal yung bilang na 144,000. Hindi yun eksaktong bilang nila. Kasi, kung literal yan na 144,000 ang eksaktong bilang nila, ba't walang nakitang Hudyo o walang nakita si Juan na isang grupo ng mga Hudyo na ang bilang ay 144,000? Sige nga, ba't wala siyang nakitang ganon? Halos lahat ipinakita na kay Juan Pinakita sa kanya yung lahat ng mga mangyayari sa hinaharap. Ang question, bakit yung 144,000 na puro Israelita hindi niya nakita? Sige nga, alam niyo kung anong nakita ni Juan? Pagkatapos sabihin sa kanya yung bilang na 144,000, nung lumingon siya, ang nakita niya is isang grupo ng mga tao na walang makakabilang mula sa iba't ibang mga bansa. Pakinggan ninyo. Pagkatapos ng mga bagay na ito, pagkatapos sabihin sa kanya yung bilang na 144,000, pagkatapos nito, tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman mula sa bawat bansa, lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nadaramtan ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. Meron bang nakita si Juan na mga literal na Israelita na ang bilang is 144,000? Wala. Manapa, ang nakita niya, ang ipinakita sa kanya, grupo ng mga tao na napakarami, walang makabilang. Galing sila sa iba't ibang mga bansa. Tapos, may isang matanda na nagtanong kay Juan. Ano sabi kay Juan? Ang mga ito na nadaramtan ng mapuputing damit, sino-sino sila at saan sila nanggaling? At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito ay nanggaling sa malaking kapighatian. Galing sila sa Great Tribulation at naghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. So, walang literal na 144,000 na ipinakita kay Juan. Manapa, nung matapos na sabihin yung bilang na 144, paglingon niya, ang nakita niya is yung lubhang karamihan mula sa iba't ibang bansa, lahi at wika. So, meaning, 144,000 is just a symbolical number. This is not a literal exact number of those people.
The 144,000 is the symbol of the great multitude. At itong great multitude na ito, ang sabi, galing sila o nag-survive sila doon sa Great Tribulation, sa malaking kapighatian. Kaya huwag kayong maniniwala doon sa nagsasabi sa inyo na ang mga maliligtas hindi dadaan sa Great Tribulation. Wrong. Maling, walang ganon, imbento yun. Yung 144,000 at yung great multitude, iisa yun. At bago pakawalan yung 4 na hangin, tinatakan silang lahat. So once na ibugso yung 4 na hangin, buhay pa sila nun. Andito pa sila sa lupa. Sila yung dadatnan nun. Magsusurvive sila doon sa tulong at awa ng Diyos. Nakuha nyo mga kababayan? So, malapit na pong matapos ang siling. Malapit nang matapos ang pagtatatak. Kung napanood ninyo yung ating pagtalakay about sa World War III, mapa-scientist, mapa-politiko, mapamayayamang tao sa mundo, nararamdaman na nila yung darating na pagkawasak sa mundo. Kaya, ang panawagan ko po sa inyo, huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa mga kababayan. Pag narinig ninyo yung aral na tama, i-grab nyo. Dahil yan po yung magliligtas sa inyo sa huling araw. Sabi sa Biblia, take fast hold of instruction. Let her not go. Keep her, for she is thy life. Sa Tagalog, hawakan mong mahigpit ang turo, huwag mong bitawan, iyong ingatan, sapagkat siya'y iyong buhay.